Well, meron pong mga kakaibang pangyayari ngayong araw. Ito po ay yung naulat ng tatlong judges ng International Criminal Court, yung korte na lumilitis kay Tatay Digong, ay nagdemanda sa Estados Unidos para mapabaliwala ang sanctions na inimpose ni President Trump laban sa ICC. Well, para sa ating kaalaman, bago natin pag-usapan itong kasong ito, si President Trump ay nag-order na sang-ayon sa isang batas sa Amerika ng sanctions laban sa ICC, sa mga prosecutors ito at sa prosecutor. Dalawang dahilan. Unang-una, dahil nagsimula ng investigasyon at mukhang gusto nila kasuhan ang mga kasundaluhang Amerikano na lumaban sa Afghanistan. At pangalawa, dahil dun sa warrant of arrest na inisyu nila laban kay Netanyahu dahil dun sa mga krimen na nagaganap sa Gaza Strip. Now, hindi ko po pag-uusapan yung merito kung tama ba nakasuhan ng mga Amerikano. Pero pagdating po sa ICC, kinakailangan pumayag naman ng mga bansa para magkaroon ng jurisdiction. Sama ang Russia at ang China ay hindi po ever sumapi ng ICC, di gaya ng Pilipinas na panandali ang sumapi. Now, ano ang dahilan at nagsampa ng kaso itong tatlong West? Itong tatlong West po ito ay si Kimberly Prost, si Solomi Balunga Bosa at si Rene Alapini Rene Alapini Gensao ay isang taga-Africa at siya po ay isa sa mga West larawan, no? Ito, tingnan natin kung makikita natin itong file na ito. Ayan. Ito po, no, lumalabas. Yan po si Rene. Kung maalala niyo po, itong si Rene ay isa sa mga West na naglitis kay Tatay Digong sa pre-trial chamber. Sila yung nagdesisyon na hindi dapat bigyan ng panandali ang kalayaan si Tatay Digong at sila rin ang nag-confirm ng charges labang kay Tatay Digong. Bakit sila nagdemanda? Well, nais nilang ipawalang bisa yung order ni Trump na magkaroon ng sanctions laban sa ICC. At ang kanilang basihan, no, sa kanilang pagdedemanda, unang-una, yung mga sanctions ay parusa. Hindi yan para i-regulate lamang, no? Parusa yan dahil gusto ni Trump na madiktahan niya ang mga desisyon ng ICC judges, no? Pangalawa, sinasabi nila na yung batas na ginagamit ni Trump para mag-impose ng sanctions ay hindi legal na basihan para magkaroon ng ganitong sanctions na inimpose ni Tatay Trump laban sa ICC. At ito ay paghihimasok, no, doon sa gawain ng mga huwes na di umano ay para magbigay nga ng katarungan at ito po ay paglabag doon sa pagiging independyente ng mga huwes. Now, hindi ko rin po i-discuss yung merito ng kanilang kaso. Kaso nila yan, bahala sila. Pero nais kong ipaliwanag sa inyo, ano ang epekto nitong kasong ito sa kaso ni Tatay Digong? Well, unang-una, dahil ang mga West mismo nagdemanda at nagsasabi na yung sanctions ay isang pamamaraan para madiktahan ng korte, itong kasong ito po na sinampa ng mga judges mismo ng ICC, kasama na isang judge na nagkaroon ng desisyon kay Tatay Digong sa pre-trial chamber, ay pag-amin na naiimpluwensyahan ng mga bansa at ng mga puwersa ang ICC. Alinsunod po ito sa paninindigan natin na ang ICC ay nakipagsabwatan sa gobyerno ng Marcos para nga po litisin, ikulong sa dahig ang Tatay Digong para maalis ang pinakamalaking tinik sa mga Marcoses sa kagustuhan nilang magkaroon ng Marcos forever. Ang mga maestrado po, kapag tayo po ay nagsasalilo, isang babae na hawak ang isang palatimbangan, ang isang sword at naka-blindfold, nakatakip ang mga mata, walang pinapanigan, independyente, nagbibigay katarungan sang-ayon sa batas. Pero ngayon po,
inaamin ng mga West na ang mga hukom ng ICC, gaya rin ng mga hukom dito sa Pilipinas at sa kahit ano pang parte ng daigdig, ay naiimpluwensyahan. Hindi lang po ng kapangyarihan, posible rin po ng pera. Pagdating po dito sa ICC, meron na po talagang mga seryosong issues kung tama ba ang proseso ng pag-iimbestiga kay Tatay Digong. Unang-una, yung chief prosecutor na siya rin binigyan ng sanctions si Trump, si Karim Khan, siya po ngayon ay sinisisanti na dahil pagiging manyakis. Ibig sabihin, meron talagang dagok sa kanyang pagkatao at asahan natin dahil siya naging manyakis doon sa kanyang opisyal na katungkulan bilang prosecutor ng International Criminal Court, ano ba naman yun na talagang yung kahinaan ng kanyang pagkatao ay na-impluwensyahan din yung kanyang desisyon na kasuhan si Tatay Digong. Naroriyan po yung sinasabi ng Marines 18+4 na talagang sila po ang nagpresenta ng mga testigo sa mga ICC investigator taliwas sa polisiya ng ICC na ang mga prosecutors dapat hindi lang humahanap ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala, kundi maghahanap din ng ebidensya na magpapatunay ng walang pagkakasala ng akusado. Pero dahil ang mga ebidensya ay kinalap galing lamang sa kalaban sa politika ni Tatay Digong na tawagin nating Triniling na siyang naging utusan ni Marcos Bangag, natural. Ang mga ebidensya na kinalap nila ay ebidensya lamang sa pagkakasala di umano at walang kahit anong ebidensyang tinignan na walang pagkakasala si Tatay Digong. Pangalawa, sinabi rin ng mga Marines 18 na merong at least 2 million na naibigay kay Triniling. At ito nga po ay para sa mga ICC investigators. Hindi ba kapag ang chief prosecutor na inasahan ng hukuman na mag-conduct ng patas na investigasyon ay ngayon suspendido at mukhang tatanggalin na dahil sa pagiging manyakis, hindi ba mag-iisip ka rin kung talagang nakarating kaya yung parte ng 2 million doon sa mga nag-iimbestiga? Hindi po ako nagbibintang na nakatanggap sila. Ang sinasabi ko lang, hindi ba dahil merong ang lamat ang pagkatao ng prosecutor, may posibilidad na nakarating din sa mga prosecutors yung 2 million na sinasabi ng mga Marines 18. Hindi po natin malalaman yan hanggang hindi mag-imbestiga ang ICC itself. Pero itong kasong sinampa nila, patunay na taliwas sa paniniwala ng marami, taliwas sa mensahe na gusto iparating ng ICC na sila'y independyente at walang kinikilingan, sila ngayon ay umaamin. Oo, naiimpluwensyahan ang hukuman, lalong-lalo na ang ICC. Bakit naman hindi ako nagtataka na naiimpluwensyahan sila? Well, unang-una po, no? Sila po ay halal ng mga estado. Ibig sabihin, utang na loob nila sa mga estado na bumoto sa kanila ang kanilang pagtatrabaho sa ICC. Karamihan naman po dyan galing sa mga bansa galing sa Africa at mga developing countries ng Latin America dahil itong mga bansang ito ay ginawang requirement ng mga kanilang European colonizers na maging miyembro ng ICC. So natural, dahil sila ay mga taga-third world countries na ang kinikita nila ngayon ay napakalaki dahil nasa dolyares o euros na ngayon ang kita nila, magkakaroon sila ng utang na loob sa mga bansa na humalal sa kanila. Hindi ba tatanaw sila ng utang na loob? At dahil ang mga Europeans ay dahil gusto nilang sampulan si Tatay Digong, dahil si Tatay Digong ay unang-una pa lang na ginawa niya nang siya ay bago sa posisyon, ay minura ang mga European diplomats. Hindi ba posible, hindi ko sinasabi na ito'y katotohanan, posible na talaga naman dikta ng mga makapangyarihang European colonizers ang pakikipagsabwatan sa Marcos regime para mawala ang Duterte bilang tinik sa mga Marcoses. Ang sinasabi ko lang, itong kasong ito, pag-amin na ang katarungan sa ICC ay hindi binibigay ng isang babae na merong taklob ang mga mata. Merong mga nakaka-impluwensya at ngayon pumapalag sila dahil ayaw nila yung nag-iimpluwensya ngayon sa ICC.
Pumayag sila ng mga Europeans ang nag-impluwensya, siguro, pero ngayon tinututulan nila ang impluwensya ng Amerika. Pero hindi ko rin tabi yung posibilidad na pati mga Amerikano kasabwat dun sa desisyon na tanggalin na si Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil nga dun sa interes ng Amerika na dapat magamit nila ang Pilipinas bilang ang Singapore warship. Kaya nga, para matanggal na ang mga Duterte, pinakulong na si Tatay Digong. Pero ngayon malinaw na noong mga ICC judges ay pumalag sa interes ng Amerika at gumawa ng desisyon para parusahan ang mga Amerikano dahil sa mga krimen na nangyari sa Afghanistan at parusahan ang Israel dahil sa mga krimen na ginagawa nila sa Gaza Strip, pumapalag ngayon ang mga Amerikano. Totoo po, walang direct na relasyon itong kasong sinampa ng mga ICC judges sa kaso ni Tatay Digong. Pero dahil lang ang ICC po ay isang international tribunal na hindi pa subok, kinakailangan gawin ng ICC, ng mga mahistrago, ng prosecution at mga bansang kasapi nito ang lahat para mapatunayan sa buong daigdig at maengganyo yung mga bansa na ayaw pang sumapi sa ICC na walang kahit anong dungis ang ICC at hindi nila gagamitin ang proseso ng ICC bilang sandata para sa mga dahilang pampolitika. Nasa ICC po yan. Dahil sa ngayon po, ngayong kinakalaban na siya at talagang ninanais na ng Amerika, ng Russia, at sa tingin ko pati China na tuluyan na siyang mabuwag, mas importante ngayon na mapaniwala ng ICC ang buong daigdig na sila ay patas, walang kinikilingan, at para makamit yung ganyang kagustuhan, kinakailangan ma-dismiss ang kaso labang kay Tatay Digong dahil sa totoo lang po, wala na po talagang jurisdiksyon ang ICC kay Tatay Digong dahil natulog sa kangkungan, sa pansitan, ang prosecutor, nag-antay sa pangalawang taon na tayo nagbitiw na bago humingi ng abiso para magsimula ng preliminary investigation. Pero samantala, yung pagpipilit nila na ipatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong, yan po ay dahilan at itaganin nyo to sa bato para mas marami pang bansa ang bumitiw. Kailan lang po bumitiw ang kauna-unahang European country sa ICC, ang bansang Hungary, pero sa tingin ko po, ang kanilang desisyon kay Tatay Digong dahilan para lahat ng mga bansa sa Africa ay bumitiw na rin sa pagiging miyembro ng ICC. At ang mangyayari, taliwas sa kagustuhan ng mga nagbuo ng ICC, mawawala ng tuluyan ang hukuman na tinatag para magkaroon ng katarungan yung mga biktima kapag ang mga lokal na estado ay hindi na po pwedeng magbigay ng katarungan. Malungkot po yan, pero wala pong ibang dapat sisihin kung mawala ng tiwala ang mga bansa sa daigdig kung hindi ang mga judges at prosecutors ng ICC na rin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have, the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.